Hello guys! So, welcome back po. Ayan, so today is meron tayong vlog today na share ko lang kasi one of my friend, ayan, nag-message po siya sa akin kung paano daw ako nakasali or paano ako doon napunta dun sa TESDA, sa Braid and Pastry Production and C2. Kung paano nga ba? Kasi 'di ba, kasi yan is pinag-aaralan kasi namin yan. So, meron tayong institute na nakukuha ng certificate dyan. So, sa TESDA po yan, government siya. So, ito po is, siyempre sinishare ko lang to sa inyo kasi para magkaroon ng idea yung iba. So, dati wala talaga akong idea about this kasi nga, hindi ako naman interested noon. So, sabi ko sa sarili ko, kasi madalas ko nakikita sa newsfeed, sa Facebook ko na talaga may nagpo-post doon na about sa TESDA nga, and then may mga ano sila, may mga NC2, depende kung ano yung mga ino-offer nila. Meron about sa pag-baking, dyan sa pag-welder, ang dami. So, depende kung anong i-offer nila. Ayun, so one day kasi, nag-Facebook on, then bigla na lang lumabas sa newsfeed ko, and then, nag-post yung barangay na ganito, na may, may ino-offer na about sa TESDA. Kasi medyo nahirapan ako nung una kasi akala ko mismo talaga doon ako papunta sa barangay. So, hindi pala yun. So, kung ano pala yun, mga nakalagay doon na contact doon. Kung sino yung nag-ano doon, i-message mo sila. And then, dati nagligaw-ligaw pa ako kasi pumunta ako ng barangay. Sa barangay, tinuturo ako doon kung saan. So, hindi pala yun. So, dapat kung alin yung doon na may mga contact number, kung sino yung nag-ano doon sa post na yun, ayun, yun ang kontakin mo at saka tawagan mo sila. Para make sure talaga na sure na yung mapuntahan mo kasi medyo kasi yung nagligaw-ligaw kasi ako nung una, yung wala ko pa akong idea kasi first time ko nga. And then ayun, nag-text sa akin mismo yung nagpa-post doon sa barangay, yung may-ari talaga ng school. So ito kasi bali ito kasi yung school na accredited doon sa TESDA. So hindi talaga government siya. So bali kasi pag government kasi lahat, 'di ba, alam naman natin kasi sa province namin sa Siargao is talagang siya, libre lahat. So pati yung mga tools, yung mga gamit, ibibigay talaga dun sa tao kung sino talaga yung kung sino talaga yung scholarship, sino talaga yung nag-aaral nun. So bibigay sa kanila, hindi may allowance pa sila. So dito kasi school kasi sa amin, accredited lang siya ng TESDA. So bali, meron dito na mga hindi talaga libre yung, I think yung tolls kasi sa amin, hindi na binibigay sa amin yun. So, bali doon na siguro sa school. Kasi marami nag-aaral dito eh. Parang libre doon sa kanila lahat yun. So, binibigay. So, ito kasi lang naman. So, wala naman akong hinahabol din na ganun kasi ang importante na natutunan ko lang talaga. So, kasi meron kaming allowance dito. So, ayun, yung allowance niya is matatanggap mo siya kasi per day ang allowance niya. Ang nangyari kasi, bali, meron kaming, online. Yung online na yun is, I think, 10 days siya. And then, face-to-face, 8 days siya. And then, meron pa kayong final assessment, ganyan. So, marami pa kayong mga process kasi medyo matagal ang processing talaga. So, maghihintay ka talaga. Nung una, medyo natatagal lang talaga yung sa amin. Kasi, parang umabot siya ng 1 month sa kakahintay namin. So, pero nag-enroll na kami. So, bago kami talaga nag-umpisa, nag-online, is medyo natagalan. Parang, I think, umabot kami ng 1 month. Ayun, so sa kakahintay namin, syempre may GC naman kami kasi ini-encode na kami noon time na after namin nagpasa ng mga requirements. Ang requirements na naman hinihingi nila is yung birth certificate, Form Mo 137, at saka ano pa ba? So, ID, yun lang naman talaga yung kinukuha nila sa'yo. So, napakadali lang naman yung requirements niya. So, sa akin medyo nahirapan kasi medyo nahuli yun sa akin yung form ko kasi nasa province, pinapaano ko pa sa kapatid ko, pinapadala pa nila sa akin, kinukuha pa doon kasi wala talaga akong record na talaga yung sa form. Hindi kasi biglaan yung pagpunta ko sa Manila, so wala yung mga requirements ko, hindi ko nakuha. So sila na nang nagkuha doon, sila na yung nag-process, and then pinasa nila sa akin, in-scan ko na lang din, and then medyo natagalan ako pero nakaka-umpisa naman ako. So pinayagan naman nila kasi 'di ba? Andun naman. Pero syempre to follow yun, 'di ba? So kailangan talagang ipasa mo siya. Ayan, so nangyari, natapos naman kami guys. So, libre naman din yung mga ingredients.
na binibigay nila sa amin. So, depende na lang siguro sa'yo kung meron kang i-add na mga pampaganda sa cake mo. Ayun, nakagawa kami ng, alam mo yun, nakagawa kami ng dinner roll, cinnamon bread, mga pizza, andun yung egg pie, yung mga cupcakes, cakes, depende, ang dami. Yun ang nagagawa namin. So, yun ang natutunan ko talaga, guys. So, sabi ko, importante lang talaga sa akin na meron akong knowledge about sa pagbe-baking. So, ang kulang ko lang talaga ngayon is yung mga tools, yung mga paggamit sa pag-bake. Kasi, plan ko talaga kasi mahilig ako sa mag-bake. Mahilig talaga akong gumawa ng mga cakes, ganyan. So, plan ko talaga na magkaroon ako ng knowledge ng ganyan. So, wala naman akong habol sa mga ganun. Basta sa akin, makukuha ko yung certificate ko kasi plan ko rin talaga na gusto ko na magkaroon ako ng idea kasi balak ko rin talaga na mag-abroad. Baka magamit ko siya, di ba? And then, nagplan din ako na mag-welder ako next time kasi di ba in demand kasi ngayon sa ibang bansa ang welder. So, kasang welder kasi ngayon meron siya NC1. So, ang ano lang talaga ni ano nga doon sa school na pinapasukan ko is ano lang siya. NC2 lang yung ano sa kanila libre. And then may allowance. Pero ang NC1 kasi may bayad na doon sa kanila. Pero kung government naman yung mismo sa TESDA talaga siya. Kasi sa amin doon sa province, sa Siargao, is talagang libre lang doon lahat. Kasi government naman siya talaga. So, dito sa amin sa school, so accredited lang siya. So, talagang may bayad ang NC1 sa amin. So, ayun. Plan ko siya. Kasi kung ma-receive ko yung yung allowance ko sa pagbe-baking ko, so, yun na lang i-enroll ko. Yun ang plan ko. Sana makahabol ako sa slot. So, ayun sa mga interested naman. So, PM kayo sa akin kung saan talaga yun, kung kasi alam mo ang bilis lang ng niya, yung madali mo lang siya matutunan. Kasi much better kasi na meron talagang pinag-aaralan natin yung isang bagay. Kasi andun yung malalaman mo talaga yung tamang sukat or kung ano talaga yung gagawin mo, first step mo. Kasi pag basa-basa gawa ka lang ng gawa at wala ka naman tamang, alam mo yung mga measurement, ang mga tamang yung mga ingredients, so medyo mahirap talaga yun. Much better talaga na mas meron tayong kaalaman yung tama talaga yun sa pagtuturo nila sa atin. Kasi mas maganda yun kasi mas talagang matutunan mo siya. So ako, ang bilis na sa amin gawin yun. So sa paggagawa ng mga tinapay, ang bilis lang pala siyang gawin. So hindi pagbilihin na sa tindahan, sobrang, alam mo yung pricey siya, pero pag gawin natin, marami na tayong magagawa, and then hindi ganun ka mahalan yung mga ingredients. Ayun, so mas better talaga na tayo ang mas gagawa kasi mas nakakatipid tayo. Ano pwede mo gawing business yan? Diba? Ayan lang. So, kung sa mga interested dyan, mag-PM lang kayo sa akin kung anong school ba yun na pinuntahan ko. Ayan. Kasi ang habol ko lang din talaga magkaroon ako ng knowledge. And then, magkaroon ako ng certificate ng TESDA. So, ang sabi naman din nila, meron siyang expiration. So, napakahaba naman, 5 years. So, pwede mo naman siya i-renew. Ayun lang. So, makaka-renew ka lang kasi niyan pag once na alam nila na yung TESDA na yan, yung certificate na yan, ginagamit mo talaga sa pag-work mo, kung meron talagang work or meron kang business. Ayan. So, pag wala namang ganun, walang nangyayari sa'yo at naka-stack up lang yung certificate mo, hindi ka nila pare-renewin. So, much better na talaga, gagamitin mo talaga siya. So, yun lang talaga yung idea ko, guys, na may share sa inyo. Ayun, sa mga willing. Ayan, mag-PM lang kayo dyan. And then, ayan, thank you guys for watching. Bye!